National Disaster Risk Reduction and Management Council may mga makabagong teknolohiya na gagamitin para sa preparasyon sa panahon ng kalamidad. Ang detalye sa balitang yan, iuulat ni Aya Macalma live mula sa Camp Aguinaldo. Magandang hapon sa iyo, Waywaya. Yes, magandang hapon sa iyo, Princess. Teknolohiya, dito nga sumento ang paksa sa council meeting ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang umaga. At bilang preparasyon sa panahon ng tag-ulan at gayon na rin sa paggunita ng National Disaster Consciousness Month ngayong buwan. Gaya ng pagbibigay ng impormasyon sa lahat ng kawani ng gobyerno, partikular na mga chief executives o ang ating tinatawag na mga barangay captain sa bawat lungsod dito sa ating bansa. Maaari na rin sila mabigyan ng impormasyon sa tuwing may bagyo ang publiko sa pamamagitan nga ng text messages, Princess. Ito ay tinawag nilang National Broadcast System na kung saan lahat ng mga mobile networks provider ang tutulong magbigay ng impormasyon sa lahat ng kanilang subscribers patungkol sa mga paparating na bagyo sa ating bansa. Ang proyektong ito ay sa November ngayong taon at hindi na nga kailangan mag-subscribe dito ang publiko sa bawat cellphone providers. Maging ang DOST Pag-asa ay nagpresenta rin kanina, Princess, ng makabagong teknolohiya kung paano ito maiiwasan. Nagpakita kanina ng 3D satellite image ang DOST Pag-asa na kung saan makikita natin in real time gamit ang internet kung ano-ano ang mga lugar na baha sa Metro Manila. Maaari rin makita sa satellite image kung ano-ano ang mga lugar pwedeng alternative routes ng mga motorista. Maging ang mga landslide prone areas ay pinakita kung saan lugar ang mga ito. Sa kanilang tala noong 2003 ay umaabot ito sa 4,097 landslide prone areas at 993 dito ay natagpuan sa Macar, Quezon. Ngunit ang mga lugar na to ay kulang pa at patuloy pa rin ang pag-aaral dito ni Professor Mahar Lagmay, ang head ng Project NOAA. Maging ang Project NOAA ay ini-enhance pa hanggang sa ngayon ng Pag-asa DOST. Nang sa gayon, bawat sulok ng mundo ay maitatala nila ang rainfall tuwing may bagyo. At kanina nga sa council meeting, bukod nga sa teknolohiyang ipinakita nila ay nag-report rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa chairman ng council na si Secretary Voltaire Gasmin ang kanilang kahandaan. Andoon nga si DPWH Secretary Rogelio Singson, DOH Secretary Enrique Ona at iba pang mga kawani ng gobyerno ng mga representative nila mula sa DILG, MMDA, AFP at lahat na. At pakinggan nga natin, Princess, ang bahagi ng aming panayam kay Secretary Voltaire Gasmin ng Department of National Defense, ang chair or head din ng NDRRMC. 31 July. We must increase public awareness. I was just thinking if it is possible for the DepEd to incorporate or to show to make this an everyday activity, yung DINA, yung Disaster Information Nationwide Awareness, para ma-memorize ng mga estudyante natin itong dapat gawin pagka may sakuna. Siguro, saan ang DepEd? Yes. No. At Princess, nga tumagal nga higit kumulang na 3 oras nga ang council meeting kanina sa Department of National Defense. Ito nga upang pulungin ang buong ahensya na sakop na ng NDRRMC upang patunayan lang sa ating publiko na handang-handa na ang ating gobyerno sa mga kalamidad na paparating, lalo na ngayon ay panahon ng tag-ulan at ginugunita nga ang National Consciousness Month. Samantala, Princess, narito po sa aking likuran ang AFP Legal Service. Magbibigay po sila ng libreng legal service sa lahat ng ating mga kasundaluhan. Actually, kahapon pa sila naka-standby dito at hanggang mamayang alas 4 na lang sila mag-stay dito. Inuulit ko po, libre po ito sa lahat ng ating mga kasundaluhan. May kaso o may nais po kayong iparating sa ating mga legal counsel ng libre at narito na po ang inyong pagkakataon na matanong mga gusto nyo in terms of legal services. At Princess, yan ang pinaka-latest update mula dito sa Campo Aguinaldo.